Tila mainit ang ulo ngayong araw ni Senator Pia Cayetano. Medyo mainit ang sagot niya kanina sa media. Nagkainitan din sila ni Senator Risa Hontiveros sa gitna ng pagbusisi sa isang panukala. Narito ang aking report. Sa pagbabalik sa Senado ng mga nag-boycott na minority bloc, tila masama ata ang timpla ni Senator Pia Cayetano. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, kung hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. No-show si Senadora Pia Cayetano sa unang bahagi ng special session sa umaga na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, abala naman sa pagtatrabaho ang senadora. Dumalo siya sa pagtalakay ng mga panukalang may kinalaman sa kalusugan. Dito nagkasagutan sina Senators Pia at Risa Hontiveros. Nainis si Cayetano dahil sinara na raw ang period of amendments kahit nasa listahan pa sila ng mga nagmumungkahi ng pagbabago. Naayos din yan matapos tanggapin ang kanyang amendment na dapat may mental health at psychosocial support ang barangay health workers. Pero dama pa rin ang tensyon. Thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments. You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that I there thank were... the Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments despite our name being there. Hindi lang yan, nagkainitan din ang dalawa ng talakayan ng panukalang pag-detain sa mga pasyente sa ospital dahil sa hindi nababayarang bill. Tanong ni Senator Pia kung hindi na kailangan ng promissory note ang mga indigent patients. Sino ang magbabayad sa mga pribadong ospital? Dahil kung walang sasalo sa gastos, baka ang makonfine hindi lang pasyente kundi pati ang pera ng mga ospital. Ipinaliwanag ni Senator Risa na may mga guarantee mechanism naman at pwedeng pumasok ang DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Pero sagot siya ni Cayetano, Her Honor keeps on pointing to the alternatives to a promissory note. Wala nga hong nakasulat sa batas nyo na gano'n. Already mentioned earlier, yung in terms of yung wording, yung language ng bill, pwede na nga pong palitan yung promissory note with guarantee note just to indicate nga na hindi na po ito yung kasalukuyan, hindi nga dating kasalukuyang sistema na sa pilitang pinapapirma yung mahirap na pasyente o pamilya niya ng promissory note. Sa huli na magitan na si Senate President Sherwin Gatchalian at nagmungkahing linawin pa ang wika ng panukala para malinaw kung sino talaga ang sasagot sa bayarin ng mga mahihirap na pasyente. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.